Natali po tayong nakatayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Philippians 4 verse 10 to 20. Ang saya-saya ko sa Panginoon. After kasi ng mahabang panahon, naging concern ulit kayo sa akin. Well, concern naman talaga kayo. Wala lang kayong chance na mapakita yon noon. Hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo. Kasi natutunan ko ng maging kontento. Meron man ako o wala. Alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon, busog man ako o gutom. Sobra-sobra man ang meron ako o napakakonti. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. Pero syempre, natutuwa ako kasi tinulungan niyo ako nung naghihirap ako. Alam niyo mismong mga Philippians na simula pa nung una, kung preach ang magandang balita, pag alis ko ng Macedonia, walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessing. Kayo lang. Nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses niyo akong tinulungan. Di naman sa naghahanap ako ng ibibigay nyo sa akin. Gusto ko lang na makitang madagdagan ang blessings nyo dahil sa mga binibigay nyo. Natanggap ko na lahat ng binigay nyo. Sobra pa nga ang mga ito. Andito na lahat ng kailangan ko. Nabigay na sa akin ni Epaphroditus lahat ng pinadala nyo. Para itong mabangong offering sa Diyos. Isang sacrifice na acceptable at nagpapasaya sa Kanya. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi maubos na yaman niya. Sa tulong ni Christ Jesus, sa Diyos at Tatay natin ang papuri magpakailanman. Amen. Ito ang salita ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Tayo po yung magpapatuloy na ating last na pagtatapos ng ating series patungkol sa sulat ni Paul sa mga taga-Filipos. Congratulations po, matapos natin yung book ng Philippians, ng letter ni Paul. At sana po hindi magtapos for the sake na tapusin natin. But there's something that whenever you read or whenever you see Philippians in your Bible, it would radiate the things na pinag-aralan po natin. At ito po yung maging panghawakan natin sa araw-araw nating buhay. Dahil isang inspirasyon para sa atin, nang nagsulat po nito ay hindi nasa mabuting kalalagayan. Siya po ay nakakulong, nakakadena, at may gwardya pa. Pero yung tema ng Filipos ay patungkol sa confidence and joy in Christ Jesus na pinapanghawakan ni Paul. Hindi siya natinag ng mga bagay na nakapalibot sa kanya. Hindi siya na-disturb ng pwedeng mangyari sa kanya. Bagamat ito nga po ay nagbigay sa kanyang inspirasyon na magsulat. At alam niyo po ba na si Paul na stress hindi sa kalalagayan niya, kundi sa nakarating na balita mula sa itinayo niyang simbahan sa Philippi na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng oposisyon at nagkakaroon ng mga katuruan na hindi tama, hindi accordance sa katuruan ng salita ng Diyos. Doon siya na-stress. Hindi dahil sa kalalagayan niya. And Paul have mentioned in chapter 2 that he is expectant to see this church in Philippi, na makitang muli, knowing that the uncertainties that he is facing, hindi niya po alam kung makakalabas pa siya doon. Pero gayon na lamang yung kanyang encouragement sa mga taga-Filipos.
At siya po'y nagpapasalamat din dahil sa tulong ng mga taga-Pilipos sa kanya. And though he is far away from them, pero ito pong mga taga-Macedonia in particular, kasi ang Philippi ay sakop po siya ng Roman province, itong Macedonia. Ito po ngayon yung tinatawag na Greece, yung Albania, I think, and Serbia. Ano po, yan ang mga lugar na yan. Ang tawag na noon ay Macedonia. Ano po, at siya'y labis na nagagalak. Kaya nga, kung titingnan natin, itong series, dito na po tayo sa chapter 4. Ito po ay the joy in resting in Christ. And last week nga po, napag-usapan natin, the peace in God's peace. At doon natin naunawaan na yung kapayapaan ay hindi external. Ang kapayapaan ay hindi nakabase sa surroundings, hindi nakabase lalo tigit sa ibang tao. But there's something within us na sabi nga ni Paul, far beyond a human understanding. Hindi maabot ng isip ng tao. Kasi nga tayo by nature, in as much as we could, in as much as it is within our reach, gagawa at gagawa tayo ng kapamaraanan. Madiskarte tayo, di po ba? Gagawa at gagawa tayo ng paraan to settle things. Kaya sabi ni Paul, itong peace na sinasabi ko, itong God's peace is far beyond the human understanding, such that you will be dependent on God. Doon tayo sumusuko eh. Doon tayo hands down eh. Pag wala na tayo talagang magagawa. Kaya ang Panginoon ay sadyang marunong. Ang Panginoon ay sadyang dadalhin ka sa mga pagkakataon na talagang susubukin ka. Dadalhin ka sa rock bottom such that you will realize that the rock at the bottom is God. Diba? Minsan pinapadaan tayo talaga sa extra excruciatingly painful. Ano man yan, hindi ko alam. Pero for sure, one of you here, if not all, ay nakaranas ng matinding pagsubok. At doon natin makikilala ang Panginoon. At yun yung hinayag sa atin, that Christ is our only guarantee over this adversity. Agree po kayo? Ang Panginoon lang talaga ang guarantee natin eh. We could try so many things the world is offering until such a time that you will end up seeing that only God whom you can count. Ano po? Kaya nga, sinamarize po natin yung pag-uusap natin last time, ano po, patungkol sa 4 na ways to answer this crisis that seem never ends. Number 1, we rewire our minds with the things above. Kailangang mag-deposit tayo sa utak natin ng mga bagay na makalangit, mga bagay na makadiyos. Di ba? Sa isang bangko, hindi ka pwedeng mag-withdraw kung wala ka namang deposit. Hindi ka naman pwedeng mag-withdraw kung wala kang bank account sa bangkong iyon. Mag-aga ka katitindog sa ATM machine na yan, maski may ATM card ka, kung wala kang account dyan, at walang laman, yung ATM mo, wala kang mawi-withdraw. Diba po? Kaya yan yung mga napag-usapan natin sa ating mga house churches. Ano ba yung dinideposit natin? That would eventually, when time comes, mayroon tayong iwi-withdraw. Ano po? At sana, itong mga bagay na ito, mga bagay na may patungkol sa Panginoon. Amen po ba? And the susunod po, expect great things from God, for He is a great God. Agree kayo?
that our God is a great God. He can do far more beyond our understanding, far more we could imagine and think about. Sabi ni Paul sa Ephesians, to Him who is able to do far more beyond our imagination, according to the power that is at work within us. Ano po? Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba, ang isang anak ng hari, siya ay tagapagmana. Kung ano ang pag-aari ng isang hari, eventually yung anak ay magiging pag-aari din yun. Kaya dapat nagmamanifest sa atin bilang mga proclaiming to be Christians, quote and quote. Ano po? Kung tayo talagang naninindigan na anak tayo ng Diyos, we will not settle for anything less of value. We will always settle for the best because we have a great God. Hindi tayo lampa, hindi tayo talunan, panalo tayo. At sana yun yung makita sa atin, that people may see that we have a God who is so great that is in us. And pangatlo, settle things, settle your worries in prayer and thanksgiving. Imbis na mag-worry daw, sabi ni Paul, manalangin ka na lang. Kasi yung panalangin will bring you back to the good things that God has done to you. Papalitan ng Panginoon yung worry mo ng worship. Di ba po? Hindi naman all of the sudden, sinasagot yung panalangin natin, but there's something that you cannot explain. Mayroong kapanatagan. And lastly, sabi natin, we turn to God. He is in control after all. Sa totoo naman, siya naman talaga may control, di ba? Maski ano nga ang pulugos-pugos mo, maski ano nga ang burubak tumbling mo dyan, maski nga magkusay-kusay ka pa, don't know kung naintindihan niyo ako. Nagatagadaraga ako. Ang Diyos pa din ang may say after all. Agree? Kaya napaka-importanting maunawaan po natin to. Kaya nga, we end up with this quote. Sabi ni St. Augustine, my heart is restless until it rests on you or in God. Walang kasapatan. Walang kapahingaan ng puso natin. We will always look for another. We will always look for something after we get one thing until it rests on God. Sabi nga ng isang philosopher, kung hindi siya marunong magpasalamat sa mga bagay na mayroon siya ngayon, hindi din siya magpapasalamat sa mga bagay na ibibigay pa sa kanya. Even in great things. Ano po? Kaya maganda po yung pag-uusapan natin ngayon, intro pa lang po yun. Pag-uusapan po natin ngayon, it's about in every situation. Sa kada sitwasyon. Ano po? At ito po'y kinuha natin sa last part ng chapter 4. Ito po ay isang verse sa Bible, lalo na sa New Testament, na laging nami-misinterpret, laging namamali ang gamit, ang hugot. Isa na po ako doon. Ano po? Favorite ko ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Mayroon ako noon vision board. May sasakyan. Kung anong klaseng sasakyan. May lagay ng plate number. Yung kulay, detalyado. May pangalan na nga yung sasakyan eh. Tapos may nakalagay ako, I can do all things through Christ who strengthens me. Pinost ko. Proud na proud ako. Until such a time, nung naintindihan ko yung totoong meaning nito. Sorry Lord, hindi pala yan ang gustong sabihin mo. Na I can do all things. Totoo nga naman, di ba? If you are in Christ, you can do all things. Mag-aalign siya sa sinabi natin, we have a great God. So, we can do great things. Di ba? Parang tama naman. Pero ano nga ba ang gustong sabihin nito ni Paul ng sinulat na to? O kayo, nagamit mo na ba to?
Parang motivation. I can do all things through Christ. Alam niyo po yung motivation ko noon, gusto ko yumaman. Anong motivation ko noon? Di ba? Gusto ko ganitong sasakyan. Kaya nga, lagi kong tanong, open-minded ka ba? Pero ano nga ba ang gustong sabihin po nito? Ano po? Now, let me just ask you, kailan ba natin masasabi na sapat ang sapat? Sa mga nanay, kailan ba natin masasabi na sapat ang sapat? Mas maganda sa English, tingnan niyo po ito. When was enough is enough. Pero may narinig na ako din tong pelikula. Kailan ba nagiging sapat yung sapat? Or nagkakaroon ba tayo ng kasapatan? Kasi the tendency of a human is, pag mayroon na nito, di ba? Ang tendency niya ay ganito na naman. Hindi natatapos. Pag kumita na ng milyon, gusto naman 2 milyon. Nung nagkaroon na ng bahay, gusto naman second story. Nagkaroon na ng sasakyan, hindi na na-appreciate. Kasi may nakitang bago, gusto naman yung bago. Kahit magkautang-utang, importante, beep-beep, dipindot, bababa. Ganun kami noon Pabonggahan ng sasakyan. When was enough is enough for us. I don't know in a smaller scale, tayo din meron nun 'Di ba? Meron na tayong phone. Lumabas na naman yung iPhone na bago. Ayoko na nito. Luma na. Binaglalaruan lang tayo ng mga cellphone. Mayroon laging bago. Dati, pinagpipray natin, tama na to, iPhone 8. Pero yung latest, iPhone 50 na. Hindi na natin na-appreciate, tinatago na natin. Dati, proud na proud tayo. Di ba? May lumabas na bago, parang bigla mong tinago. Human by nature, whether we like it or not, hindi po tayo talaga makontento. Pero when was enough is enough. To some, mature. To some, talagang dumaan sa matinding pagsubok. Alam nila kung ano yung kasapatan. Now, pinapatigil na ako ng ulan. My first point is the secret of contentment. Pwede pagkasabi sa katabi mo, the secret of contentment. May secret pala siya. Balik po tayo, sabi ni Paul. Ito pong part na po itong letter ni Paul, ito ay pagpapasalamat niya na sa mga taga-Pilipos. Dahil sa tulong na ibigay. Sa first part ng chapter 4, ay talagang nagalit siya dahil may mga hindi pagkakaunawaan sa church. Kaya nga nabanggit niya yon na rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Malapit ng Panginoon. Huwag na kayo mag-away-away. Useless na yan. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero dito pong part, si Paul ay nagpapasalamat na. Now listen to this. Sa verse 10, sabi niya, ang saya-saya ko sa Panginoon, after kasi ng mahabang panahon, naging concern ulit kayo sa akin. Well, concerned naman talaga kayo, wala lang kayong chance na mapakita yun noon. O diba? Parang sabi ni Paul, sige na nga admit ko na, concerned naman talaga kamo. Nasupog lang siguro kamo ipahiling sa kuya nung yaon ako dyan. Kaya sabi ni Paul, talaga namang concerned kayo. Wala lang kayong chance nung pakita noon, nung nasampangan pa ako nindo. Pero ngayon, sabi ni Paul, concern naman daw sila. 11, hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo, or sabi ni Paul, dahil man nga ako nagpapadangog, kasi natutunan ko ng maging kontento, meron man ako o wala. So contentment, natututunan. Hindi siya overnight.
Hindi siya sinasabi lang, kontento na ako. Titestingon ka talaga kung talagang kontento ka. Pero sabi ni Paul, natutunan ko na to. Ano po? Now, 12. Alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog man ako o gutom, sobra-sobra man o meron ako, o napakakonti. You see, yung contentment, sabi ni Paul, bago niya ito natutunan, naranasan niya na muna yung magkaroon, yung kasaganahan, at naranasan niya din yung kawalan. Gutom man ako o busog. Remember Esau? Dahil sa gutom niya, pinagpalit niya yung birthright niya kay Jacob. Kaya maraming nagagawa yung gutom. Maraming nako-compromise sa gutom. Literal man siya or figurative. Gutom sa popularity, gutom sa possession, gutom sa power, gutom sa attention. Gagawa at gagawa ng paraan ng tao for him to satisfy his needs. Ano po? Kaya sabi ni Paul, naranasan ko to, nagutom ako, nabusog ako, nagkaroon ako, at sobrang ko konti, naranasan ko to. Kaya sabi ni Paul, natutunan ko yung contentment sa every situation that I have been. Nakuha niyo po? Natutunan niya sa every situation that he had been. Hindi lang sa isang part. Kasi to some of us may say, ay, mapahingalo na ako, makukontento na ako pag nakuha ko na ining goal ko. Diba? Until such a time that you really got that goal, eventually, maghahanap ka naman ng bago. Ano po? Kaya sabi ni Paul, hindi ito overnight. Okay lang kasi natutunan ko na to. Bago niya sabihin itong verse 13 na favorite natin. Ano ito? Sige nga po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. I can do all things through Christ who strengthens me. Itong all things, itong lahat ng bagay na minimension nito, hindi yung lahat ng bagay na gawin mo para malang makuha mo yung goal. Yung lahat ng bagay na sinasabi dito ni Paul, hindi yung makompromise ka na just to get that goal. That whatever it takes, even it would take your relationship to your family, to your neighbor, even it would take your integrity. Dahil gusto mo lang makuha yung goal mo, gagawin at gagawin mo yan. Hindi po yun. Ang sinasabi ni Paul na lahat ng bagay, yung naranasan niyang kawalan at kasaganahan. Alin man doon, sabi ni Paul, because of that na naranasan ko, masasabi ko that I can do all things. Because God gives me strength. Dahil sa kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon. Naintindihan na po ba natin itong verse na to? It's about contentment. It's not about the motivation to get what you wish for, the motivation to get your goal, the motivation to get your dreams. But in every situation, hindi nakasalalay yung contentment. Nakasalalay sa atin. Ano po? Kaya nga, ang secret ng pagiging kontento ay hindi sa mga bagay na mayroon ka, kundi sa tunay na kalalagayan ng puso natin.
it would always be the issue of the heart. Nothing more, nothing less. Ako nga makukontento ako pag may kwarta na ako. Pero nagkakwarta, dahil manggara rin na kontento. You know, this money, it's just a neutralizer. It is a, what you call, a kwan po siya. Wala siyang capacity for itself. Nagre-realize lang siya kung sino yung nakahawak nito. Ibigay mo siya sa tabang tao, magiging tama yung gamit niya. Ibigay mo siya sa masamang puso, I mean, the dark desires, ganun din po siya. Actually nga, sabi ito daw na possession, itong power, ay ito lang ang nagmamagnify kung ano tayo. Ano po? Itong possession, itong power, itong desires po natin, nagmamagnify lang siya kung ano ang totoong state ng puso natin. Kaya nga po, napaka-importante. Again, babalik tayo sa sabi ni Paul. Ano ba yung linalagay natin? Baka puro na lang, di ba, to acquire something. At wala na yung mga bagay na makalangit. Number 2 point. The gifts acceptable to God. The gifts acceptable to God. Dako po tayo sa verse 14. So, pagkasabi no ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi niya, pero syempre, binawi niya uli. Syempre, natutuwa ako dahil tinutulungan, kasi tinutulungan niyo ako nung naghihirap ako. Alam niyo mismo, mga Philippians, na simula pa nung una lang na pinag-preach ko ang magandang balita, pag alis ko sa Macedonia, walang ibang church na nakasama ko sa pagbibigay at pagtanggap ng blessings. Kayo lang. Binalikan niya the goodness of these Philippians. Ano po? Doon siya natuwa. Kasi nga, kahit nakakulong na siya, kahit malayo na siya sa kanila, pinapadalan pa po siya ng support. At nababalitaan niya na nagpapatuloy yung gawain. Diba? Yan ang pinakamagandang pangarapin ng isang lingkod ng Diyos. Hindi yung, kung wala ako, wala kayo. Hindi, kahit wala na po, kung sino man tong lingkod ng Diyos, nagpapatuloy yung gawain. Kasi hindi nakasentro sa tao. Nakasentro sa Panginoon. Kaya siguro lagi niyo pong mababanggit, maririnig sa akin bilang inyo pong lingkod, ano po tinawag ng Diyos para manguna po sa atin, na inasmuch as God allows us to serve, we will serve. Kasi lahat po tayo dito pwedeng palitan. Lahat po tayo dito is indispensable. Dispensable. Lahat po tayo dito ay pwedeng palitan ng Panginoon. Kaya it is our privilege na magamit ng Panginoon. Kanina napakaganda po yung huddle namin with this music team and all the rest na tumatayo po, na napaka-importanting maunawaan na itong talento na mayroon tayo, itong abilities nila na mayroon po sila, is their gift back, kung it is our honor and reverence to the giver. Kaya nagpapagamit tayo dahil ito po ay isang gesture of respect, gesture of reverence, gesture of awe to the giver, which is God. Kaya tayo nagpapagamit. Kaya kung ikaw, meron ka nitong talent na nagagamit natin sa labas, how much more kung ibalik natin to dito sa Panginoon? The rain will fall even to the sinners.
but that won't guarantee that God will bless you outside. Ano po? Kung meron man dapat manginabang na binigay na talento sa iyo, ay yung giver. 'Di ba? Parang isang tao nagregalo sa iyo. Aside from pagpapasalamat, yung pahalagahan, yung binigay sa iyo, is a show of respect sa nagbigay. Ganon din po ang Panginoon. Ano po? Lagi nating alalahanin na yung kung ano man meron tayo, it's not for our own compensation. It's not for our own consumption. But through us, we may bless others. Kaya sabi ni Paul, tuwang-tuwa siya. Dahil hindi nagtapos yung pagbibigay ng mga tao kahit wala na siya. Kaya nga sa verse 16, sabi niya, nung nasa Thessalonica nga ako, ilang beses niyo akong tinulungan. Nasa Thessalonica na siya, di naman sa naghahanap ako ng ibibigay niyo sa akin, or gusto ko lang makitang madagdagan ang blessings niyo dahil sa mga binibigay niyo. Sabi ni Paul, dahil man ako nagpapadangog sa inyo, pero gusto ko lang ma-appreciate at itong blessing, mas lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon. Verse 18, natanggap ko ang lahat ng binigay nyo, sobra pa nga ang mga ito. Andito na lahat ng kailangan ko. Binigay na sa akin ni Epaphroditus. Ano po? Lahat ng pinadala nyo para itong mabangong offering sa Diyos. Isang sacrifice na acceptable at nagpapasaya sa Kanya. Na-receive order na ni Paul. Nag-picture niya siya. Nag-unpack na siya. Pag-unpack pala, dapat videohan para pag may defect, pwede daw ibalik. Si Paul, na-picturean niya na sa order niya, kuha niya, na-receive niya na. Order receive. Pinicturan at nag-rate na. Renate na yung mga nagpadala, yung mga Filipos. Yung mga taga-Pilipay, nag-rate na excellent. Na-receive na yun ni Paul. Sabi ni Paul, napakaganda nito, sabi ni Paul, para itong mabangong offering sa Diyos. Isang sacrifice na acceptable na nagpapasaya sa Kanya. Remember Abel? Si Abel at si Cain? Parehas nag-offer. Kanino yung tinanggap ni Lord, ni God? Sige nga, kay Abel. Tapos, anong ginawa ni Cain? Nagalit. Kasi parehas naman sila nag-offer. Pero hindi tinanggap ng Panginoon yung offer ni Cain. Bakit nga yun? Bakit nga yun? Substandard. China. Galing sa diba? Mura nga. Madaling masira. Kaya mag-select check mo kung China yan, ha? Nakita niyo po, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? May partiality ba si Lord? May partiality ba siya? Paras naman offer eh. Bakit? Kasi si Abel, yung binigay niya, yung the best para sa Panginoon. Walang kapintasan. The best, the first fruit. Walang blemish. Yun yung in-offer ni Lord. Ay, in-offer kay Lord. Pero si Cain, kung ano sa nasunako ay yung in-offer. Nadagit pa, taday tinanggap sa offering niya. Diba? Kaya may challenge for tonight. Lahat po sa atin. Ano ba yung ino-offer ni Lord? Ano bang ino-offer natin kay Lord? Acceptable ba to sa Kanya? Yung pagsiserve nyo dito, acceptable ba to sa Kanya? Na yung pagsiserve, kung yung may time ka lang, yung may vacant time ka lang, na pag sa swimming, pag linggo, or pag may pasok, nakaka-absent ka. Pero sa church, hindi po ako makaserve.
may kuwang kami, may school. Wala po akong pinaparinggan ha. Kung tinamaan ka, ikaw yun. Bato-bato sa langit ang tamaan magbago. Yan ang excuse ko noon eh. Kaya nga, dahil na kita magburulahan, hali na po ako dyan sa mga excuses na yan. Sabi nung lolo ko, gusngab na ako noy, dahil makakaparautikan. See my point? Substandard kasi binibigay natin sa Panginoon eh. Tira-tira eh. Hindi yung the best. Kaya nagre-reklamo tayo ni Lord, nagsiserve naman ako, bakit hindi ako pinagpapala ni Lord? Sorry to tell this ha. Baka substandard yung binibigay mo kay Lord. Baka yung spare time mo lang. Remember, we're given 24 hours. Wala naman siguro dito 25 hours na binigay si Lord. Lahat tayo 24. That's a very democratic gift of God sa bawat isa. Binigyan tayo ng 24 hours. Ilang hours ang binibigay natin kay Lord. I'm not saying of going to church every Sunday, ha? Kasi sabi ni Paul, whatever you do, whether you drink, or you eat, or whatever you do it for God. Ilang porsyento ba? Ilang oras ba yung para sa Panginoon? Tapos, nag-aalakain tayo. Nagtatampo tayo kay Lord. Kasi hindi ino-honor yung offer natin. Ano po? Kaya again, it's for us to really come before God. Pag nagdi-devotion tayo, Lord, kain ba ako o Abel? Tell me, Lord. Kito tuloy. Ano yung isa? Wag na nun. Wala ko in-endorse ha. Yun na lang kasi laging nadadaanan. Mind conditioning yun. Ano po? Nakakuha niyo pong point? Sorry, we're here, all together here. To really, na ang goal po natin, talagang tamaan tayo para paglabas natin, ano po, may mga pasa tayo at ito po yung makakapagpabago sa atin. We're here not to hear what we want to hear or the things that we like to hear. Nandito po tayo, what we need to hear. Amen? Uy, malakas. 19. Ito na po ang pinaka-the best sa sinabi ni Paul. Ano po? So sabi niya, acceptable, nagpapasaya sa Diyos, kaya nagpapasalamat siya. Kaya nga na-mention niya po itong 19. Sige po, basahin natin sabay-sabay with conviction. 1, 2, 3. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi maubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus. Ibibigay pala ni Lord ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi maubos. Grabe ano? According to His riches and glory na kayamanan ni Lord. Grabe ano? Sino bang ayaw niyan? Pero bakit niya to sinabi? Dahil una, yung mga taga-Pilipos nagbigay. Sabi ni Paul, hindi ko kayo pinaparinggan na magbigay kayo sa akin. Kung ayaw nyo po nito, burahin nyo sa Bible nyo. Di ba po? This is the hard truth. Gusto mo pagpalain? Pero kuripot ka sa gawain ng Panginoon? Pero substandard binibigay mo kay Lord? Ito naman Bakit nabanggit po ni Paul? That God will supply all our needs. All. Hindi partial. Hindi selective. All. Galing sa hindi maubos na yaman ni Lord. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon kung tama ang puso mo sa pagbibigay. Agree po tayo?
dahil sa pagbibigay. I'm not saying this para magbigay tayo. I'm saying this as what Paul have said, kasi gusto kong i-bless tayo ng Panginoon. Binibless tayo ng Panginoon sa maraming kapamaraanan. Look at our church. Look at our facilities. Nauna na yung upuan, yung uupo na lang ang wala. I've been so many churches. Just recently, naglibot po kami, Piodoran, Libon, Ligao, dyan sa west part ng Albay. And we have visited churches. Wala akong ibang banggit. Lord, salamat. Dahil we have a very convenient and comfortable church. We have this sound system. We have these chairs. Diba? I have these people who are faithful to you. Hindi naman sa di-differentiate mo eh. I'm not saying that the Lord is not blessing them. But I've seen, natutugtog na lang, kailangan pang manghiram ng speaker kasi wala silang sarili. Ano po? Yung ilaw, alam mo yun na, yung galing nga doon, na alam mong, pag nag-brown out naman, hindi naman solar, pero alam mo yung nababibiling bombilya, pag ilaw, may ilaw din. Pero hanggang rumirom, sabi nga. Tapos, alam mo yun, yung microphone, na kailangang itali dito yung cord kasi, yung parang sa videoking hindi na tumutunog. Grabe sa ko, Lord. Kaya grabe yung iyak ko sa Panginoon. Kaya ko, Lord, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami. Kung hindi namin maibigay yung the best namin sa mga kaloob niyo po sa amin. But these people worshiping God with, alam niyo po yun, yung sahig nila ay kwampa. Lupa. But they're worshiping God. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Kung hindi natin magamit ng maayos, nakaloob po sa atin. Ano po? At ang dalangin ko po, itong burden na to ay maipasa po sa atin. Sa bawat isa sa atin. That we will not rest until we see people coming here worshiping God, especially those whom we know. Kaya salamat sa meron tayong pusong mga pag-invite. Alisin nyo ng iyong hiya. Ano po? Ang hiya daw, mamula ka sana. Pero pagharap mo sa kagurang na naaputon ka, anong naginibo mo sa kaliang ko? Dumang kita masupog. Ano po? We invite people intentionally, not for the sake na punuin to, but to really listen to God. To let them know that we have God who is faithful. Are you with me? Kaya po grabe. Pinakita sa akin ni Lord, grabe sa ko, Lord, salamat. Ano po, kahit brown out, may ilaw kami. Kahit wala po kaming service, papunta dito, pero salamat, Lord. Dahil itong mga taong to who are silently coming here, kahit alam ko pong struggle sila sa pamasahe, struggle sila pagpunta dito, lalo na ngayong maulan, but they are here. You are here. Ano po? Kaya kung totoo kang naglilingkod sa Diyos, hindi ka po pagkukulangin. Kailangan lang po natin i-align yung puso natin. Baka substandard na yung binibigay natin sa Panginoon. There's no struggle in giving if it comes from the heart. Walang struggle sa pagbibigay kung ito po ay galing sa puso. At dito po ako magtatapos. Contentment is not dependent on the situations but by heart, but how heart beat. The riches and glory of God will overflow to those who first give for His ministry. Wala pong question doon. Promise niya ng Panginoon. Panalangin niya ng Panginoong Hesus sa Ama na hindi niya pagkukulangin ang mga lingkod niya.
At sana po, ito po yung maging pangarapin natin. Ang bawat isa po sa atin narito. Otherwise, whatever you've heard today, it will be just the another occasion. Kung hindi po natin isa sa puso, itong narinig po natin mula kay Paul. Hindi po mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. Kaya nga po ingat tayo, especially to those who pledge to God. And I pray sa bawat isa na talagang religiously giving, kahit baon na lang nila, kahit siguro sa pamilya na lang nila, just for the sake that this is my pledge to God, not to somebody else. That we see all together this December, people around us makikilala na mayroon tayong Diyos, na kahit tayo mismo nangangailangan, pero we have decided to follow Christ and His will for our lives. Manalangin po tayo. Panginoon o Diyos, sa muli, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito, sa salita niyo, Panginoon. Bagamat many times that we have failed, many times that we are trapped in the bait of the world, that in order for us to be significant, kailangang makarelate kami sa mundo, o Diyos. Pero salamat sa iyong paalala that unless we give the best to you, we can never expect good things, the overflowing blessings from your kingdom. So Panginoon, salamat. At dalangin namin na ituwid niyo po ang aming puso. Ituwid niyo po ang aming pananaw. Itanim niyo po sa aming puso at isipan ang mga bagay na may kinalaman sa iyong kaharian. Such that when time comes na kami po'y susubukin niyo, mayroon po kaming huhugutin ng mga paalala na sandata na galing sa iyong salita. Salamat, O Diyos. Kilala niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang tibok ng aming puso. Alam niyo po ang desire ng aming puso. Ikaw po ang magpala according sa kalalagayan ng aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.